So, ganito lang mag-troubleshoot ng problema natin sa printer. Kasi nakita ko ganito yung printout niya. So, hindi kompleto yung kulay. So, ginawa ko, troubleshoot na natin. Tapos, check nyo rin kung okay yung ink niya. Tapos, ganito lang mag-troubleshoot. Kita nyo to? Ito, pindutin nyo to. Long press lang hanggang sa magpa-flash tong power button. Pag na-flash na, bitiwan mo na to. Tapos makinig nyo, yan, nagbi-blink pa siya. Pakinggan nyo yung sound sa ilalim. Yan. So, hanggang sa mag-stop siya. Pag mag-stop na yan siya, mag-print ka ulit. Antayin mo lang siya na ma-stop. Bali pang 3 bisis na to yung pag-print ko. Babalik-balik lang yung yung function, yung routine niya. Ito sa first, tapos ito naman yung sa second, may lumabas na kulay, pero may line pa siya. So, kailangan pa natin siyang i-enhance para ma-check out. Yung nozzle, kailangan repeat lang yung procedure. Ito yung pangatlo, yan. Makita na natin yung diferensya. Yan na siya. Hanggang sa mag-stop yan siya, mag-print ka ulit. Hanggang makuha mo yung gustong kulay mo. Yan, nag-stop na siya. Yung kayo nito, mag-troubleshoot. Huwag nyo i-open to. Para sa akin lang, huwag i-open. Ayan, mag-try tayo ng print ng isa. So, ayan, sample tayo mag-print. Tingnan natin kung may improvement ba. Ayan na siya. So far, so good. Okay na siya, pero may line pa rin siya. Pero kailangan lang natin to ipabalik-balik hanggang sa makuha natin yung kulay na hinahanap natin. At sa mawala yung line. So, buti na maano na siya, may kulay na. Like yung sa una, yung ganito siya. So, makita natin yung improvement. So, pa-repeat-repeat lang po yung yung process niya. For Epson printer po ito. So, from this to this. So, mayroon pa rin siyang ganito. Then, this one, konti na lang. At ang final niya is ito. So, clear na siya. So, di ba? Balik-balik lang yung yung pagpa-troubleshoot niya hanggang sa makuha ito. So, yan lang po. Thank you po.